YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito na naman po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na isang property. Siya po ay 4 hectares. Then mula po doon sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 11 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po sa video ko na yung kalsada po ay rough and cemented road. Pasensya na po kayo kasi talagang madalas po umulan dito sa amin sa Tagkawayan. Kaya medyo yung kalsada po ay may parte po talaga siya na medyo sira. Dahil nga po, dinadaanan po ng mga malalaking sasakyan. Ano po? Then yung 4 hectares po na yon ay meron po siyang right of way. Ngayon, hindi ko pa rin po muna dito babanggitin sa vlog ko na to, dito sa video ko na to, kung ilang meters po yung right of way kasi miminutuhan ko muna po siya, lalakarin ko po siya papunta po dun sa area. Pero po itong area na ito ay productive po talaga siya. Okay po, tara po at papasukin po natin ang 4 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, mula po dito sa barangay road na to na aking kinatatayuan na to, ayan po ang right of way niya. Papunta po yan doon sa property. Ano po? Okay po, miminutuhan ko po muna para mamaya po pag umpisa ko doon mismo sa property ay mababanggit ko po kung ilang minuto yung nilakad ko. Okay, ito po yung right of way na makukunin natin dito sa bungad. Ito naman po ay kausap na po ng may-ari. Ano po? Tulad po ng dating gawin, pag gantong may mga right of way, magkakaroon po tayo ng permahan. Then, mas maganda po ay ipapa-annotate po natin doon sa mga titulo ng madadaanan na meron pong kalsada na naka-propose po dito na kukunin po sa kanilang lote. Ano po? Or pupunta po tayo sa assessor, i-declared po natin, nagbigay po sila ng kalsada. Pasensya na po at talagang maputik. Sa ngayon po ay medyo mabagal po akong maglakad kasi nga po maputik po yung aming dinadaanan. Lampa pa naman po ang inyong lingkod. Ayan po, meron po tayong tatawarin na maliit na sapa. Ano po? Ayan, running water po yung sapa dito. Ito po yung dadasdasin ng right of way. Ano po? Mamimili na lang naman po tayo kung saan po natin pwedeng padaanin yung kalsada papunta po doon sa area. And po, wala naman po tayong papatag dito sa right of way kasi wala po siyang bundok. Halos lahat po ay pantayin yung dadaanan ng kalsada. Ano po? Yan, medyo lang po talaga maputik kasi madalas pong umuulan. Pero po pag tag-araw, makakapasok po dito ang motor sa loob ng area. Okay guys, nandito na po ako sa area. Nilakad ko na po yung right of way na ating makukuha ay nasa 11 minutes ko po siyang nilakad. Ano po? Kaya ko po yun 11 minutes na nilakad kasi sobra po talagang putek. Ako po ay nagyapak na kasi madudulas po talaga ako. Kaya medyo mabagal po. Ayan po ang aking mga paa. Talagang sobra pong putek. Ito po ay blinag ko lang ngayong araw kasi napakaganda po nung property. Sobrang productive po nung area. About naman po sa electricity, ayan, may makikita na po tayo. Ayan, ang kable po ng kuryente. Pasok na po dito sa area mismo. Okay po, ito na po ang aking ibibida ngayong araw na 4 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan po yung right of way. Ano po, yan po natututukan na ng aking camera. Ito na po ang 4 hectares ng Tagkawayan. Ayan, dito parang po sa bungad, makikita na po natin, meron po ditong Nara tree, then ang fruit bearings, ayan, star apple, mango, then eto ay pili, then kakao, ayan langka, ayan po ang mga fruit bearings dito sa area. Ano po?
Then ayan po ang mga nyog niya, napakarami po talagang nyog. Ito po yung sinasabi ni seller na talagang pag nagbababa po sila ng kopras dito ay malaki po ang kinikita nila. Nga lang kaya po nila pinagbibili dahil sila po ay matatanda na. Ano po? Kaya may mga buyers po na nagtatanong, bakit ang laki naman ang kinikita nila sa kopras, bakit nila ipinagbibili yung property? Marami pong kadahilanan kasi minsan po, ayan tulad po ng seller ko ngayon, na sila po ay may mga edad na gusto na po nilang, kumbaga sa nag-a-abroad ay gusto na po nilang mag for good. Yung kanila pong katawang lupa ay ipapahinga na po nila sa bahay para magpakasaya na lang. Yun po yung isipan ng seller natin dito. Napakaganda po nung area, productive po talaga siya. Makikita nyo po ang mga nyog, talagang kasagaran po pa lang siya. Hindi po sila yung katulad ng iba na mga layugan. Yung about naman po sa source of water, ayan, napakaganda po ng sapa dito sa loob ng area. Nasa loob po mismo siya ng property. Ano po? Running water po siya na sapa. Ayan. Yan. Ito pong sapa na to, kung naalala nyo po kanina yung aking binidyo dun sa right of way, ito po yung kadugtong niya. Papunta po doon sa pinagmulan ko kanina. Ano po? Then ayan pa rin po. Dito po sa side na to, medyo po siya nag-slope ng konti, pero kita pa rin po ninyo na napakarami pa rin po dyang nyog. Ayan. Then eto sa side na to, ayan mga nara tree po dyan sa side na yan. Napakasipag po ng may-ari nito kasi talagang tinaniman niya po talaga ng husto ng mga coconut. Para pa po doon sa ibang mga side. Ito pong side na to talaga ang nakikita ko pong napakaganda. Napakarami po talaga niyang nyog. Ayan, ito po ay kakao. Ayan. Then, Indian mango sa side na yan. Napakaganda po nung sapa. Ang linaw po nung sapa niya. Sabi po nung may-ari, kahit po nagtatag-init, hindi po naiigahan yung sapa niya dito sa loob ng property. Dito naman po talaga sa lugar na to, dito sa barangay na to ng itong barangay na to, dito sa Tagkawayan, Quezon, ay dito po ang napakagandang tubig. Dito po sa barangay na to, maraming nagtatanim ng gulay. Kasi po maamo ang water dito. Ayan. Etong side na yan, oh. Napakaganda po talaga, promise. Eto, meron pa rin po ditong langka sa side na yan. Then, kakao. Then, ito pong side naman na to, medyo po siya nagtalibis ng konti. Ang kagandahan naman po niyan, pagka po tayo ay nagkawit ng nyog, pabagsak po dito sa baba ang nyog niya. Hindi na po tayo mag-iipon, maghahagilap kung saan-saan dyan kasi dito na po ang bagsak sa baba natin. Ano po? Napakaganda po talaga niya, promise. Yung mga buyers po na naghahanap ng productive na property, ito na po yung swak para sa inyo. Nga lang po, yun nga sabi ko sa inyo, meron po siyang right of way. About naman po sa right of way, may mga buyers naman po na okay lang kahit may right of way siya. Okay lang naman kahit wala kasi hindi naman po sila magi-stay sa area or sa property kasi meron po silang tao na magko-cultivate nung area or mag-harvest ng kanilang mga produkto. Then, yung pong share nung may-ari, ayun na lang po ang ibibigay sa kanila or nung nakabili. Ano po? Kaya, sa lahat po ng buyers ng gusto po ay productive, ito na po, napakaganda po nung area. Ayan, hindi po sayang ang perang i-invest nyo dito. Kasi kada 45 days, ayan, makikita na po ninyo yung kikitain po ninyo dito sa area. Ano po? Kung about naman po sa aasikaso ng property, wag po kayo mag-alala. Nandito po ang inyong lingkod. Marami po tayong pwedeng maging tao dito sa areang to. Ayan, ma'am, sir. Ayan po yung sapa na running water. Ayan, napakaganda po niya dyan, oh. Wantusawa po talaga siya sa tubig. Ayan, aray, masakit. Ayan, yan pa rin po ang area. Yung side na yan. Then, ito pa rin po siya. Dito naman po sa kabilang side.
Napakadami po talagang nyug, promise. Oh. Ayan. Magaganda po pati yung hubog ng bunga niya. Then makikita naman po natin na malalaki po yung puno ng nyog. Ang ganda, Kuya Danilo, no? Oo. Yung po sa side na yon, ayun, may mga langka pa rin po dun sa side na yon. Ito pa rin po yung sapa niya, oh. May mini falls po dun, oh, sa side na yon. Ayun, dun po sa dulong yon, meron po siyang mini falls. Ayan, din po yung side na yan, mga kawayan. Yan po ang nandiyan dyan. Tingnan nyo naman po ang tambak ng bunot, kung tawagin dito sa amin sa Quezon. Yan po yung balat ng nyog. Yan, pag nagkukopras or nagbubuo sila ng nyog, yan, tinatanggal po muna yan bago po yan ipagbili. Ayun po yung mini poles, oh. Yan pong side na yan, oh. Ayan po siya, oh. Oh, ha? Napakaganda po nung area. Eto pa pong side na to, oh. Napakadami ng rahog ng nyug niya, no? Yung kalong ba ng nyug, ang dami, no? Ganyan po talaga pagka ang isang property ay may source of water na hindi po talaga siya naiiga, maganda po yung pamumunga ng nyog. Kasi minsan po, 'di ba, nakikita nyo po sa ibang mga vlog na yung mga nyog po ay payat. Then yung mga katawan po niya ay payat, then yung kanyang mga bunga ay maliliit. Ito pong property na to, malalaki po yung buo niya ng nyog, then malalaki po yung kanyang puno. Bakit? Kasi nga po may source of water po siya ditong hindi naiigahan. Kumbaga po, nasisipsip po ng mga nyog yung tubig dito sa sapa na nandito sa loob mismo ng property. Ayan, medyo pa rin po dito sa side na to ay dahilig. Ayan. Hanggang dun pa po yan, sa dulong yun dun. May mga pangilan-ngilan pa rin po namang saging. Hindi ko na po maaakyat yung kabilang side na yan kasi ako nga po ay nakaapak. Baka po mamaya ay may tinik, ay Diyos ko po. Lampa na nga po ang inyong lingkod. Matitinik pa ang mga paa. Ayoko naman po kasing magbota kasi lalo na po akong mahihirapan maglakad pagka nakabota. Kaya mas maganda na lang po yung nakaapak lang. Ito po, yung isa pa pong porsyon ng sapa, andito pa rin po. Ito pa rin po yung sa loob pa rin po ng property. Ano po? Then yung pong mini falls, ando naman po sa side na yon. Ayun, malakas po ang lagaslas doon. Sobrang ganda po talaga, promise ko, oh. Bihira po ako makakita ng ganitong property na ka-productive sa panahon po ngayon kasi sa totoo lang po, nagkakaubusan na po ng property dito sa amin, sa Quezon, kasi marami na nga pong nag-i-invest. Then, pamahal po talaga siya ng pamahal. Karamihan po ngayong natitira is yung mga inner lot. Pero wag po kayong magkaroon ng doubt sa inner lot kasi nga po ay may pamamaraan naman po para po magkaroon ng kalsada. Then yun nga po sabi ko sa inyo, yung mga buyer po na hindi naman po naghahangad ng kalsada, kailangan lang po ay farm na merong produkto or meron silang makukuha, magiging income. Ito na pong farm na to. Napakamura po ng farm na to. Okay po, yan pa rin po yung kabilang side. Napakalawak po ng 4 hectares. Ano po? Kaya hindi po natin ito maiikot ng husto. Kasi nga po ay cellphone lang po ang gamit ng inyong lingkod. Kaya dito lang po tayo sa maaabot ng aking mga paa. At maaabot po ng aking mga video. Ano po? Pero po sasabihin ko talaga sa inyo, napakaganda po nung area. Ayan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 4 hectares with right of way po siya. 11 minutes ko pong nilakad yung right of way.
then, sabi ko nga po sa inyo, nagagawan po ng paraan ang kalsada na papunta dito sa area. Then, kausap naman na po ni seller yung mga dadaanan. Then, yung po ang aking mga angels ay mga kamag-anak naman po yung dadaanan ng property. Kaya, madali po natin silang mapapakiusapan. Although, siguro, nakausap na po ng seller yung mga madadaanan. Ano po? Yun nga po yung pamamaraan natin. Pwede po nating ipa-annotate na sa titulo nila na may kinuhang right of way sa property nila. At pupunta tayo sa assessor para ipa-annotate din natin sa kanilang tax declaration na meron po tayong kinuhang property doon sa lupa nila. Ano po? Ang price po nito ay 2.2 million. Buhay po ang nasa title. Napaka-productive po ng property. Source of water po niya ay sapa na running water with mini falls. Then, mula po sa town proper, nasa 11 kilometers po ang layo niya. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!